Kasi aaminin ko mga kabokals, medyo na overwhelmed na ako sa sa pag-aalaga, pag-aasikaso, kaya hindi na kinakaya. Napapabayaan na po yung iba, yung paglilinis po medyo hindi na natin naasikaso, kaya nag-decide ako na i-let go na po muna yung mga oriental fowl, pero magpo-proceed pa rin po tayo sa mga brown egger. Hello mga kabokals, umulit si Masya mga kabokals, Padre. Nabilandi uli. Standing hit ang loko-loko, standing hit ang bruha. Ngayon natin mga tali nila. Ano? Asintahin mo na mabuti brother. Walastik ka. Kala ko niya dali mo lang nakaraan. Hindi mo pala na 3 points. Siguraduhin ko na papasok. Di-distract ka na kay Kimberly. Mas maganda ka si Kimberly. Mas maganda raw ito, sabi niya. Mas maganda ito, mas okay ito Ito kasi buramis na. Mas matanda ka si Basha kaya mas bata si Kimberly. Mas nauna si Basha Sabi ni Kalan siguro, mas okay ito mas bata ito Kalan, ayan ang mo, pinatuloy mo, si Basha. Ikaw Kimberly, garutay ka. Muntis ka na Ano ka mag-exam ikaw ulit Ano naman Kung walas din, pag ikaw umulit yan talo ni Basha. Kaya mga kabukas, babantayan ko na ito. Baka kailangan ng tulong gano'n na nung nakaraan kasi pinabayaan ko lang na siya lang. Bantayan natin para lang masigurado lang natin na ma-penetrate niya. Ayan mga kabukas, so yun, nag-unload na siya. Tinulungan ko na.
Tinulungan ko na. Ako na nagsentro mga kabukas. Yung sa mga ano dyan, sa mga magbubulog dyan, alam niyo yun. Alam niyo yun kasi lumilis eh. Hindi niya na sasargo kumbaga. So kailangan natin siya i-guide. Yan, so inano ko na, hindi na ako nandiri, pero hindi natin pwede pakita syempre. So i-guide ko na yung kanyang bututo. I-guide ko na siya para ano siya, makapasok siya. And then ayun na, nag-unload na. Ayan. And then ano, tatanggalin ko na kaagad siya mga kabukas, hindi ko na siya ibababad. Isang unload lang na ganyan, tapos ibabalik na natin siya. Ayan. Minsan siguro ano, nung nakaraan kasi siguro kasi pinabayaan ko lang, inilagay ko lang 'to diyan eh. Tapos hindi ko na chinek kung talagang naano niya. Basta ang basehan ko lang binabad ko siya. Parang 2 araw ko pa nga siya binabad noon. And then may mga kabot sa likod si Basya. Kaya lang hindi ko siya nakita talaga na penetrate niya dun sa talagang puwerta. Pero ito nga, ako na nag-asinta, siya. Ako nag-asinta mga kabokals. Kapag sniper, ako ang kanyang ano, ako ang kanyang scope man. Ayan. Wow, lastik na yan. So, sana mabuntis na. And then ito si Kimberly. Ano ba, Kim? Parang namamaga din yung kanyang chipipay. So, ano, monitor din ako. Monitor din natin. So ayan, so pagkatapos na ito mga kabokals, medyo matagal-tagal oh, kasi bago eh, presko. Kumbaga marami siyang similar na unload. And then yan, pagkatapos niya babalik ko na siya ron. Kaya mga kabokals, okay na. Dali na kasi kanal para may balik na natin. Siguro maganda lang gagawin na lang mga kabokal. Huwag na ibabad, no? Mga sablay. Sayang, sunod-sunod sana. Kaya lang, ito si Kimberly, questionable pa kasi nga, parang nagpapakita siya ng ano, sign ng paglalandi. Ay, tumapak sa putik. Kaya mga kabokal, paglugan na rin natin. Sana mabuntis na. Oo. Malabas na po niya. Tapos na, brother. Wala na second chance. You had her at her best. Tali mga kabokals. Then ano, napakita ko sa inyo. So, nandito ka? Ba? Parang landi rin itong buruhan na ito ah. Oo. Ay, luwa nga. Kayo. Alam, di na pwede si Kanor. Di na pwede. Malap daw na.
Maganda na. Kailangan creamy. Mukhang uulit si Kimberly mga kabokols. Not sure ha, pero yan, monitor ko ba. Pag nagpatuloy siyang ganyan, kasi nagtataka na ako yung mas maansa yung mas malaki na yung tiyan ni Tricia kaysa sa kanya nauna siya ng 2 weeks kay Tricia na mabulugan. Yung sa kanya, mataba siya, tumaba kaya lang yung tiyan niya, parang tabang at tiyan na mataba na talaga. Hindi siya yung tiyan para sa akin hindi siya yung tiyan ng parang bugis. Ayan. So ito nga kung titignan nyo mga kabokals, parang mataba nga lang talaga siya sablay rin hindi na mamaga bukas tatry kong ano naman yan magpapabulog naman ako talaga landi. Try kong ibigay si Kanor bukas. Ngayon lang ngayon kasi negative na. Na yan, pangit na magiging resulta niyan pag ibinigay ko pa siya kay Kanor kasi katatapos lang kay Basya. Then to Basya nga. Ayan. Ito naman okay lang, may excuse siya kasi pinapataba pa nga natin siya, kaya lang maganda sana kung nabuntis na siya nakaraan. Pero okay lang din naman yan. Pero ito sigurado na to kasi na-guide ko na nga, sigurado ako na pumasok. And hindi na natin uulitin para mas maganda. Ayun laglag na yung mas laglag yung tiyan ni ni Tricia. Yung si Kanor. Brad, walas ko. Kala ko na asinta mo mabuti, hindi pala ang bira ako. Yan. Ngayon naman mga kabokals, yan, ito po yung ating mga cross Dong Tao Shamu, dalawang babae sa itong lalaki, and then ito kabir po yan, kabir rooster po yan. Ayan, magano tayo mga kabokals, magbabawas na talaga ako ng manok. So lahat po ng oriental fowl, kasama po itong mga kabir, dispose na po lahat. Ayan po, sa may mga gusto. Ito po medyo malalaki na kasi ito, mga halos pulit na po yung babae mga kabokal. So bigay ko na lang po 700 ang isa. Ayan, 700 po ang isa. Yung kabir rooster, kabir na lalaki po yun. Ayan, 700 din po. Meron pa tayong isa rito. Ito. Ayan, kasama nila ito, nabubuli lang kaya iniwalay ko. Cross Dong Tao Shamu din po yan. Yan, benta na rin po yan. Ito, ikot ko kayo. Medyo sumisilip na si Haring Araw. Ayan medyo sumisilip na si Haring Araw. Nagputik na tayo masyado rito, pero yan, inusog-usog ko nga sila para So ito hindi yan, Rhode Island White Leghorn yan. So hindi natin bibenta yan. Yan, ito baka kurso na dyan, yung bebenta ko na rin kung gusto nyo. Ito po, rooster na talaga to. Yan, breeding, nagbi-breed na talaga, sumasampa na. Dong Tao Cross Shamu din po yan. Yan. Yan, kaya lang may price po yan, 4-5 po. Katulad po ng pagkakabenta ko ng mga nakaraan na ganyang kalalaki. 4-5 na po. Equality naman po yan. Maputik nga lang po siya ngayon kasi alam niyo naman po na nagdaan tayo sa mga bagyo, bagat. Kaya maputik. Pero maganda po yan. Condition na condition po, sumasampa na. Yan, 4-5 po. Ito si Fiona, bebenta ko na rin mga kabokals. Pure Dong Tao po. Yan, pure Dong Tao hen, si Fiona. Ayan, so pwede na rin po ako sa 4-5 diyan, mga kabokals. Kung gusto na po. Pure po yan pure Dong Tao hen. Ayan.
And ito talaga yung partner niya, si Diego. Ito yung ating Dongtao Rooster. Ang problema dito, yan, magiging honest tayo, hindi siya sumasampa. Pero kung maibigan nyo, para lang wag ko siyang makatay, kung gusto pong gawing pet, sige, bibigay ko na rin po 500 mga kabokals. Wag lang siya makatay. Kasi ano na yan, for slaughter na yan. Kung hindi siya makakuha, katay siya. Yan, 500 po. Pure Dongtao Rooster. Ang problema, hindi sumasampa. Yan. Ito tayo rito. Hello, brother. Ayan, ito po mga kabir ano po, halos pulit na to, yung mga dumalaga. Kabir, mga ano yan, babae po lahat yan, mga dumalaga, kabir. Ayan. Then ito, kasama nila, ayan. Bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, meron pa po dito. Ayan, meron pa po. Ayan, sila. Mga kabir po yan. 2, 4, 6. Ito, lalaki dito. Ang babae dito. 1, 2, 3. Tatlo. Tapos, lalaki. 4. Ayan, 2, 4, 6. Ayan, mga ano po yan. Kabir po yan. Ayan, benta na rin po yan. Kaya lang ito, ano, hindi po makakatabaan to. Pero ano po yan, madali po yung condition niya. So ito, ibibigay ko na lang po ito ng, kung makasunadahan niya po yung pinakamalaki. Ayan, yung pinakamalaki pwede sa 300. And then the rest, ito mga to, kahit 250 po isa. 250 na lang po yan mga yan. 250 po, saka yung ibang babae rito. Ayan, mga kabir po yan, kabir. 250. Ayan mga kabokals, bagsak presyo tayo. Clearing ang tawag po dito ay clearing out operation. Clearing out operation. Ayan. Ayan mga kabokals, And then ito meron din po ito. 250 rin po yan. Mga kabir din po yan. Itong isa, galing yata ito sa, not sure kung ano, galing ito sa Rhode Island sa Rhode Island, sa DeKalb Brown. Kaya lang hindi ko malaman kung bakit naging ganyan ang kanyang balahibo. Ayan. Pasok po yan sa 250. Silang dalawa. 250. Ayan mga kabokal. So ito naman po yung ating almost a month. Almost 1 month na po na mix. DeKalb Brown cross Rhode Island at saka kabir. Ayan. Ito mga ano yan, mga DeKalb Brown. Ito kabir. Ayan. Mix po yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 15 pieces po. 14, 50 or 15 pieces, mga ganyan po. Ayan, ito po yung 150 mga kabokals. So nag-decide po akong mag-hold muna sa pagpaparami ng mga DeKalb Brown, kaya ibinebenta ko po muna itong mga sisiw. Ayan, so mag-ano na lang ako kasi gusto ko yung sabay-sabay na talaga para pamalit na sa ating mga layers. Ito kasi mauuna to pagka idiniretso ko ito kaya ibebenta po muna natin. Ayan, 150 po isa. Message lang po kayo kung gusto nyo. Ayan, so ito, ayan. And then ito nga po yung ating ito po yung ating kabir rooster. Saka ito po yung ating mga ginagawang 3-way cross. Ito mga currently breeding na po yan. Ayan. Ito po ay cross ano yan, Dongtao Shamu. And then ito po ay pure kabir. Kaya mga kabokal. So ito po ano rin, ibebenta na rin natin kung magkakasundo po tayo sa presyo. Ito naman kasi medyo pricey na kasi ano yan currently breeding na po yan So yan, yung isang hen po
bibigay natin ng 3,500 ang isa. And then yung rooster, kahit ano na lang po yan, 3,000. Ayan. Alugon lang po siya, kaya ganyan. Pero ano yan, breeding po yan. Currently breeding sila. Bali, limang babae, saka itong rooster, isa. Yan, dito lang po. Then ito, dispose na rin natin yung ating Shamu. Ito po yung ating Dumpo Giant. Pasensya na maputok. Ayan, alam niyo naman po, di ba? Nagkaroon tayo ng bagyo. Ngayon lang po medyo umaaraw-araw. So, ito po yung ating Dumpo Giant. Yan. And then yung ating Tanaka. Yan. Pares po talaga yan. Pair po talaga yan nung nagumpisa tayo dyan sa Shamu. Yan po. Pure po yan. Dalawa na yan ha. Pure Shamu po yan. Mga pure naman po yan. Puro po yan na Tanaka. And currently breeding pa po yan. Ayan. So PM lang po sa Kabokals Farmer. So ito na ang matitira natin, yung ating mga layers, mga brown egger natin na binibreed. So yun, doon tayo papunta mga kabokals, kaya dinidispose ko na po lahat ng mga oriental fowl natin. Papunta tayo sa magbabawas na rin ako ng workload para maisaayos na rin natin. Kasi aaminin ko mga kabokals, medyo na overwhelmed na ako sa pag-aalaga, pag-asikaso, kaya hindi na kinakaya. Napapabayaan na po yung iba. Yung paglilinis po, hindi na natin naasikaso, kaya nag-decide ako na i-let go na po muna yung mga oriental fowl. Pero magpo-proceed pa rin po tayo sa mga brown egger. Kasi ito po ang natin bread and butter natin . Yan mga kabokals, PM lang po doon sa mga hobbyist dyan. Yan. Alam ko pagka mas may maganda kay pasilidad, mas maayos po yung pag-aalaga ng mga ganitong klaseng manok. Yan, kasi mga oriental fowl nga. Pero makikita nyo naman po, maganda naman po. Ayan ito mga hens natin. Ayan, bago tayo magtapos, dito muna tayo sa labas. So ito, nailabas na natin yung mga kambing natin. Maghapon nga pong hindi umulan at si Haring Araw ay sumisilip-silip. Ayan. So sana ay magtuloy-tuloy na muna ang ganda ng panahon. Pero syempre alam naman natin na tag-ulan. So yan, pero yan, matuyo-tuyo muna ng konti kasi para makarecover muna tayo ng konti dito. Ayan, natin mga kambing. So wakas ay nakakain din ng maayos, dahil hindi sila makakain ng maayos nung mga nag-uulan, gawa nung puro ration lang. Niya, wala pa nga sa ayos yung ating feeding rack. Laki ng tiyan nito ni di bubbles. Oh grabe, laki ng tiyan mga kabokals. Yan ang kanyang nanay, si Tisay. O yan mga kabokals, so again PM lang po doon sa mga interesado na bilhin yung ating mga oriental fowl sa kayong mga kabir. Ayan, Kabokals Farmer Facebook page. Yan, maraming salamat po. Amazing na buhay.